Good day sa inyong lahat. Another day, another vlog. So samahan niyo ako at si Mrs. na samahan ng aming panganay na mag-summer class. Actually, second year in a row niya na ito. Last year kasi dito rin namin siya pina-summer class at iniiwasan kasi namin ni Mrs. yung tinatawag na separate syndrome. Tama po ba? Please comment down below kung tama yun. Kasi may mga bata na pag first time mong dinala sa eskwelahan, katulad niya ng magiging reaksyon ni Ate Aki ay parang ayaw niyang pumasok dahil last year siya naman ay dito rin pumasok, hinahanap niya yung dati niyang teacher. So mabalik po tayo doon, ano ba yung separate syndrome ba yung tawag doon? Basta comment down below kung tama o mali ako. Yung mga umiiyak na bata at hindi sanay na mawalay agad sa kanilang mga magulang. Di ba pagka nagbayad tayo, mapa-public school man yan, or mapa-private, pag nagbayad na tayo, di ba nakakapanghinayang? And syempre, napakapangit naman kung pipilitin natin yung mga bata na mag-school kung sila ay magkakaroon ng problema. So kami ni Mrs., dahil siya naman ay isang teacher, mas minabuti namin na ipasok siya ng summer class para masanay na siya. And nakita naman namin sa kanya, malaki yung improvement niya. And kumbaga sa basketball, meron na rin siya experience. So hindi siya nanibago at naging naging productive. Kaya ito ako ginawa ko, nag-ikot-ikot at nakakatuwa yung mga kapwa parents ko na nandyan, umaantabay, sumusuporta sa mga anak nila o sa mga anak namin. Pero kung iisipin mo ang laking sakripisyo rin talaga ng mga magulang kasi kapag sa mga ganitong panahon, mas ginugugulan o binibigyan natin ng panahon ang mga bata para sila ay masanay at makihalubilo sa kapwa nila bata. Kaya naman saludo ako sa kapwa ko parents na nandyan, nakakasabay ko sa school na yan para lang bigyan ng suporta yung kanilang mga anak. At ako naman very proud na makita mo yung anak mo na nagmamature or nakikita mo siya na nagkakaroon na siya ng sariling mundo. Napakabilis talaga ng panahon. Dati, baby pa lang siya. Ngayon, pag pinagmamasdan ko siya araw-araw, lalo na sa panahon na to, halos malayo na rin yung naabot niya. Wala pa naman siyang na-achieve, pero kung iisipin mo, ang bilis ng buhay, ang bilis ng panahon. Hindi pala madali ang maging isang magulang. Katulad niyan, nagbabantay kami, nag-iintay sa kanya, kailangan namin siyang suportahan para maramdaman niya na nandun kami ng mama at papa niya. Sa simpleng magkaroon lang siya ng star, mabigyan lang siya ng mga cups, pinamimigay ni teacher, nakakatuwa na sa ganung bagay makikita mo na napakababaw lang nila. Sa ngayon hanggang di pa ako na ooperahan, ako muna ang magbabantay sa kanya dahil napag-usapan namin ni Mrs. na yun na nga, pagka na-operahan ako, hindi na ako capable na makapag-drive. Kaya ang mangyayari, siya na rin muna o siya ulit. Kaya sa ngayon, i-enjoyin ko yung moment na to kasi kapag nakikita ako ng anak ko, pati yung mga ibang bata, pag nakikita nila yung mga magulang nila nakasilip, nagiging confident sila. Napakasarap ng feeling na sa simpleng pagsulyap o sa simpleng nandoon ka, nag-iiba yung confident ng anak mo. Kaya sa mga lahat ng magulang dyan, saludo po ako sa inyong lahat. Again, sa mga sa mga naka-experience na ganito, sa mga graduate na sa ganito, at sa mga magiging magulang pa lang, suportahan niyo po yung mga anak ninyo. I'm sure you will, pero iba pala talaga. And ito, tapos na at pinakamaganda sa kanila, tinatawag yung parents, kaya abang-abang. At ito na, ang aming Ate Aki nakatapos na iraos ang kanyang first day of school or summer school. And bukas uli niyan. At katulad ng lagi kong pinopost sa mga social media ko, napakabilis ng panahon. Dating batang ubod ng liit, baby or days old, naging months old. At ito na siya ngayon, naglalakad. At siya na yung namimili ng gusto niya. At pagkatapos nga dyan, gusto niyang mag-playground. Kaya it's obvious na alam niya yung eskwelahan na to. Alam niya yung mga dapat puntahan. Ayan, kaya mahirap din minsan sa na mag-try ng iba
or paano ba yun, yung hindi ako makaka-offend. Yung minsan sa mga bata, ah, kailangan natin tingnan kung ano yung gusto nila, no? Hindi dahil sa sila yung nasusunod, kung hindi dahil ano yung confident na naibibigay nila o naibibigay natin sa kanila kapag minsan pinagbigyan natin sila. Disclaimer lang po, hindi ako isang expert na magulang, hindi po tayo perfect. Pero sa mga ganitong panahon, ang sarap lang nilang panoodin. Nakakatuwa kasi once upon a time, naging bata din tayo. Pero syempre, iba ang mga henerasyon natin noon. Noon, mas simple, masaya. Ngayon, kahit paano, simpleng bagay na ibibigay natin sa kanila, di ba? Yung simpleng kaligayahan nila. Kaya maraming salamat po sa panonood ng aking day in a life ng isang tatay na marino na laging nai-injured. Ayun, maraming salamat po. Keep on supporting me and hope to see you soon. Bye!